Ang Cubao ay laging puno ng ingay at galaw. Mga bus na nagbubusina, mga tao sa bangketa na parang agos ng ilog, at mga tindero na sumisigaw ng kanilang paninda. Pero isang gabi ng Biyernes, may nangyaring kakaiba na tila hindi bagay sa karaniwang gulo ng lungsod. Si Alex, isang call center agent, ay pauwi mula sa nakakapagod na shift. Tinitignan niya ang oras sa kanyang cellphone. Mga 11:47 PM na. Nakatayo siya sa kanto ng Aurora Boulevard at naghihintay ng jeep. Habang pinagmamasdan niya ang ilaw mula sa mga poste at neon signs ng mga establishmento, may napansin siyang hindi tama. Ang lahat sa paligid ay tila nakatigil. Hindi lang ang mga tao, pati ang mga sasakyan sa kalsada ay nakahinto din. Ang mga driver ay nakatingin lamang sa harap. Maging ang kumikislap na open sign ng 24-hour diner ay parang tumigil sa kalagitnaan ng pagkislap. Napalunok si Alex at muling tinignan ang kanyang cellphone. Ang oras ay nananatili sa 11:47 PM. Hindi gumagalaw. Noong una, akala niya guni-guni lang, dulot ng pagod. Pero may narinig siyang mahina na parang mechanical na ugong. Napatingin siya sa direksyon ng tunog. At doon niya nakita ang isang lalaki na naglalakad sa gitna ng nakapirming tao. Nakasuot ito ng barong Tagalog, payat at matangkad. Ngunit ang mukha nito ay malabo. Parang nilamukos ng larawan. Sa bawat hakbang nito, ang paligid ay parang umaalon. Tulad ng hangin sa mainit na kalsada. Napaatras si Alex at sa kanyang paghakbang, natapakan niya ang isang lata ng soft drink na gumulong palayo at nag-iwan ng kalansing. Parang nabasag ang katahimikan. Biglang tumigil ang lalaki sa barong at tumingin sa kanya. Ang mga mata nito, o ang dapat ay mata, ay parang static sa TV. "Hindi ka dapat nandito," malamig na sabi ng lalaki. Ang boses nito'y tunog na nagmumula sa lahat ng direksyon. Nanlamig si Alex. Anong nangyayari?" tanong niya. Halos hindi niya marinig ang sariling boses. Inikot ng lalaki ang ulo nito. Parang nagtataka. "Nagre-reset. Dapat wala ka na bago ito magsimula. Umalis ka na." Bago pa siya makasagot, tinaas ng lalaki ang kamay nito at biglang nagbago ang mundo sa paligid niya. Napansin ni Alex na nasa ibang lugar na siya. Isang tahimik at disyertong kalsada na kahawig ng Cubao. Ngunit may kakaibang pakiramdam. Ang mga kulay ay maputla, parang nawala ng sigla, at ang hangin ay mabigat. Lahat ay tila out of sync, tulad ng sarang video game. Tataranta si Alex at sinubukang maglakad pabalik. Pero saan man siya pumunta, nauuwi siya sa parehong lugar. Isang madilim na kalye na may kumukurap na ilaw sa poste, at isang jeep na nakahinto sa gitna ng kalsada. Ang mga pasahero nito ay parang mga estatwa. Kinuha niya ang cellphone at desperadong sinubukang tumawag ng tulong. Pero ang screen ay walang laman maliban sa oras na
11:47 p.m. Biglang may lumabas sa mensahe. Takbo! Hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo si Alex ng tumakbo. Ang mga yabag niya ay parang masyadong malakas sa tahimik na kalye. Sa likod niya, naririnig niya ang ugong na papalapit. Hindi niya magawang lumingon. Tumakbo siya hanggang sumakit ang kanyang baga at bumagsak sa malamig na semento. Pagmulat ng mata niya, nasa kanto uli siya ng Aurora Boulevard. Normal na ang lahat. Mga tao ay gumagalaw, mga sasakyan ay bumubusina, at ang lungsod ay buhay na buhay uli. Tinignan niya ang oras sa cellphone. 12:07 a.m. Hingal at nanginginig, pinara niya ang unang jeep na dumaan at sumakay agad. Habang bumabagtas sila sa Cubao, napatingin siya sa bintana. Bigla siyang natigilan. Nasa ilalim ng poste ng ilaw, nakatingin sa kanya ang lalaki sa barong. Ang malabong mukha nito ay parang ngumiti. Hindi na muling nagna-night shift si Alex. Pero tuwing dadaan siya sa Cubao, may kilabot siyang nararamdaman. Parang hinihintay lang ng mundo ay mag-glitch ulit at makaharap niya muli ang lalaking nakabarong na nagre-reset.